siya nagsabing, Lord, kadakol duman makasaalanon. Day ko po kaya. Pero si Jonas, dahil agad siya nagduwa-duwa, nagdulag-tulo siya sa tinaong warning ni Lord para sa Nineveh. Pag sinabi pong warning, babala, may possible na mangyayari duman sa lugar. Kaya po, mahalagahon po, pag ginagamit ka kang Diyos na maging messenger sa tao duman sa lugar. And then sabi po dyan, pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko. Grabe po ang enemy. May ginagamit po talaga siya para makadulag ka sa pinapaglibo sa imo ni Lord. Padarapan ning barko upang tanganing makadulag ka lang po sa calling mo kay Lord. Pero sa akala niya po na makakatakas siya, akala niya po makakadulag siya, pero dahil po, kaya sa buhay ta po, pag may calling po sa to ang Panginoon, pag tinaawan kitang instruction kang Panginoon, yan nabanggitin po sa bago ni Ate Army. Daita po, basta-bastahon. Daita po, deadmahon. Dahil si Lord po ang nag-i-instruct kayan sa imo. Kasi po, pag nag-i-instruct siya sa imo, may gusto siyang ipagibo. May gusto siyang ipaabot duman sa tao o may tuyo siyang isabi duman sa mga tao. Bako lang po sa rong tao, sinabihan ni Lord. Bako lang po, ning sarong tao ang dumanan mo sa Nineveh, kundi buong lungsod. Katakula po tong lungsod. Kaya dahil po basta-bastahon ang calling na tigtatao sa to ni Lord, ang sinasabi niya sa to. And sabi po dyan, sa ganitong paraan, inaakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Dawa po magdulag ka sa Diyos. Aram niya po kung nasaan ka. May disciple po kamungan yan. May ginamit kang excuses na mahali ka, maduman ka kung dawa sa in. Nahihiling po yan ni Lord. Nasa loob ka lang kang kwarto, pag tinaguan mo siya. And dawa po, ini po, saro ko lang po nina, and nanuudan ko po sa disciple, kay Ate Army, kay Ate Army, na dawa po magdulag kita sa calling ni Lord. Ginamit ka. Dawa po magdulag ka. May gagamiton at may gagamiton si Lord para ipaabot tong tigbaba niya. Sige po, dyan sa babtas. Ngunit, nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak na ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Imagine po, nakagibo na kitang pagdulag. Pero kita, nagtuturog-turog lang. Mayong ginigibo, dahil natatakot. And dyan ta din po na mahihiling na yaong pirme si Lord. Dawa nagdudulag kita. Kasi po, may tigpadara po baga siya ning malakas na bagyo. And yan po, dyan po,
Panagdudulag kita sa Panginoon, dai kita aware sa mangyayari. Daita po arang sa pagdulagta kung ano ang kahahantungan mo, kung anong consequence ang madyan sa atubangan mo. Iyang pagdulag mo, pwedeng in bagyong iyan, iyong ihampas sa imo. Duman sa akala mo makakadulag ka, magiging safe ka, pero si Lord, yaong pirmi dawa magdulag ka. And magayunin din po kung paano si Lord mahabag sa mga tao. Kung ang magurang tabo, pag may kasalan kita, palo ning palo, pero ang Panginoon, nagdadara pa siya ning messenger para kahabagan niya. Nagdadara pa siyang messenger para iligtas itong mga tao. Imagine po kita panagkakasala, grabe po, pero grabe po ang habag sa tukang Diyos. Diyan po sa verse, ito po nagpabulunutan. Yan po. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpabulunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng ito. Gayon nga nilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Iyan po, nabasa naman po na mayo kita ning maitatago sa Panginoon. Amen. And dyan din po, sige po, Karol po. Yan po. Ay, sige po ba? 8 po. Kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? And magayunan din po, dahil daw nagkasala si Jonas, aram niya ang identity niya. Saro po siyang Hebreo, and aware po siya sa ginibo niya na nagdulag siya sa sugo sa iyakang Panginoon. And magayunan din po kung paano si Jonas magpakumbaba dyan. Sige po sa 11. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Siyempre po, hara dito na yan. Ang mga tao dyan, si mga kairibanan niya. Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas ng bagyo, sagot niya. Gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa, sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin kay Yahweh, sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kami, hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. And magayuno lang po, si mga kaibanan niya sa barko, kung paano po maghakdit sa kairibanan niya din. Kita po, panagdudulag po kita sa Panginoon. Bako lang po kita ang naaapektuhan. Amen. Si mga kairibanan ta din po, nagdi-disciple sa imo, si dinidisciple mo, family mo, friends mo, nang dahil lang po sa desisyon ta, kadakol pong naaapektuhan. Amen. Kaya po, sige po, balikan ko dyan. Magayunan lang po kung paano kairibanan niya mahabag sa kairibanan niya. Siya po nakakabistado na kay Lord. Nakakabistado na siya. May connection na siya.
Pero si kairibanan niya, paiyo pa ang nahadit sa bagyo. Siya nagtuturog-turog. Kita po, Kristiyano na. Mahabag din po kita sa mga taong dahil nakakabisto kay Lord. Sabi mo sa atay mo, born again ka na. Mahabag ka sa iba. Yan po. Kita pong born again na. Ang pagkaapod po sa to ni Lord, ang purpose na po, dahil ang basta-basta. Hindi po, natandaan ko sa discipleship na at RB. Na iyan po, kita pong born again na, daita po gibuhon enemy ang mga bako pang mananampalataya. Gibuhon ta po sindang kaibigan para makarani din po sinda kay Lord. Dahil po kita makontento na kita lang ang nakakabisado sa Diyos ta. Dahil ang Diyos po grabe din mahabag sa to. Bako lang po sa to, kundi sa gabos. Hindi po. Paano po kung inapudan ka ni Lord? Nasyaran mo na ang barkada mo dahil grabe na ang lugmok, grabe na ang problema. Susunodin mo po ba? Sa pag-obey mo kay Lord, grabe din po ang impact kayan sa pagsunod mo sa sinabi sa imo ni Lord. Mali mo itong barkada mo. Muntik na palan, magpagadan. Pero nasyaran mo siya ning tatara mo ni Lord. Duman siya nabuhayan, duman siya nagimatahan. Yan po, sa simpleng pagsunod na po sa Panginoon, may nababago po kita kayan ning buhay. May nababago po kita, may na-win po kitang soul. Dahil po, basta-basta ang calling sa to kang Panginoon. Amen. And then po, natandaan ko po si kahapotan na Atarbi. Paano po? Kung ikalang sulong born again sa bayan mo, sa pamilya mo, ano pong gigibuhon mo? Tig-instructionan ka ni Lord, sharean mo. Anong action po ang gigibuhon mo? Maturog? Panag-instruct po ang Panginoon, mahalagahon. And magayunon din po kung paano kita i-test kang Panginoon sa faith ta. Nagsusunod po kita sa Panginoon, pinapahiling ta po na may act of strong faith kita sa iya. Amen? Indawa sa in po kita ilaag kang Panginoon sa family ta, sa circle of friends ta, sa church ta, sa lugar mo, pero may pong may purpose. Gusto mo pong mawin ang family mo, ang friends mo, magsunod ka po sa Panginoon. Yan po, dyan po sa 15. Yan po, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Diyan ta po mahiling, nagdi-disobey na kita. Nagsasala po kitang landas. Still, ang presence po ni Lord, nararanasan ta pa. Still nag-work pa din po si Lord, dawa nagdi-disobey na kita sa iya. He's faithful. And dawa po nag-disobey na kita, magayunon po dyan, inaalagaan pa din ni Lord ang mga kaibanan ta. Kaya po maging mapagkumbaba kita sa Diyos.
Isipon ta po, panagdudulag kita kung ano ang mga nagiging consequences kaya. Dahil iyan pong pag-obey mo po sa Panginoon, dakula po ang papadumanan kayan. Si Lord po ang ma-reward kayan sa to. Bako ang mga leaders ta. Kundi po ang Panginoon. Lalo na po kung sinunod po agad ni Yahweh, ay ni Jonas si Yahweh, duman sa Ninive. Grabe pong impact ka to. Sarong lungsod, kadakol po yung tao. Bako lang pong sarong tao ang pinadumanan ni Lord, sarong lungsod. Kaya po kita, anong kinakatakutan ta para magsunod sa Panginoon? Dahil mo kaya? Kaya yan ni Lord. Masakiton po kaya. Magpatabang ka kay Lord. Dahil mo gibuhon solo. Talagang masasakitan ka. Baka po, Lord, pa nagsunod kaya ako sa imo. May mawara. Iyan mawawarang iniisip mo. Pwedeng palitan niya ni Lord ng mas the best. Iyan po mga tigi-irisip ta. I-surrender ta po yan kay Lord. Dahil pa nagsusurrender po kita sa Panginoon, may breakthrough. Amen. Ang pag-surrender po, bako po yan yung kabanga lang kang puso mo. Gabos po. Praise God. Kaya yan po mga kinakarga mo. Iyang pagsakay mo dyan sa barko. Dai mo aram po ang hakpas kang alon kung ano po ang masasabat mo dyan. Iyang pong alon, iyang barko, pwede po ay maging problema mo. Pwede po dyan sa pagsakay mo sa barko, pwedeng sinking life. Iyang pong barko, ginamit po yan ni Lord para disiplinahon kita. In mga daradara ta, karta, iniisip ta. Kaya po sa paghabol ta, sa calling kang Panginoon, sa kalooban niya, dyan ka po mas lalong malago. Dahil po kita malago kung patuloy kitang nagrarayo. Kaya po, paano kita makakasunod sa Diyos kung sa diri mo ang Lord mo? Sa simpleng instruction ni Lord, dinededma mo. May pinagpipraise mo si Lord, Lord, ano po ako? Mas pugod. May simpleng gawain dito sa church, nagdudulag kita. Dahil po kita malago kung araw po kayan ang lifestyle ta. Kung patuloy kitang nagrarayo sa Diyos. Dahil po, palusot ang masakit po kaya. Iyo po, masakit po talaga. Pero bako po yan rason para magrayo ning rayo-rayo ka sa Diyos. Sige po, Kuya Renz, hilingan ka po. Itong mapa po. Yan po. Yaon ka po digdi sa place si Jonas. Ang tigpapalakawan sa iya ni Lord, digdiyo sa Ninive. Pero saan po siya nagduman? Sa harayuon pa, sa Tarshish. Grabe po. Ang pinapalakawan sa tuon ni Lord, haranihon lang.
Pero kita nagsasadiring desisyon, di mas lalo po kitang nagrarayo sa Diyos. Sa pagrayo mo po, dahil mo po aram kung anong alon ang masabat, ang mahampas sa imo. Dahil mo aram kung anong problema ang kahaharapon mo. Kita po, kung kadakol po kitang rason or excuses para magsunod sa Panginoon, ang Diyos po, kadakol paagi para hanapon ka. Hallelujah. Gusto ta pong mawin ang family ta, sabi ta, Amen. Gusto ta pong mawin, pero 2 minutes pa lang pinagpipray ta. Tungka ka na. Ang prayer po, grabe po ang nagigibo. Bako pong basta-basta. Dahil si Lord ang kaulay ta. Si Lord ang pinagpiprayhan ta. Si Lord ang niraranihan ta. Ang Diyos ta po, Diyos na nagmimilagro, nagpapakusog sa to, nagbabago. Kaya po, dahil basta-bastahon ang tataramon niya, ang mga salita niya po, digdi, ini po halata, Bible lang, mga story lang, libro lang po ni, pero nakakapabago po ni buhay. Amen. Grabe po ang impact kang Word of God sa puso ta. Lalo na po kung nagsusunod kita. Sabi po baga duman, grabe na po ang kasalan duman sa Ninive. Napansin ko po, indawa sa ina ko ikag ni Lord. Aron po kato ang nangyayari. Grabe po, dahil na po natatakot magibong kasalan. Dawa po magsain ako. Dawa po sa eskwelahan. Kadakol na po ning gender. Duman po sa lesson me. Anom na po, pero ang ginibo malakang Diyos, babae, lalaki. Tugtay ko po aram. Kung gusto ko mag-recite duman. Pero si Lord, ang instructions ako, ipag-pray ko. Nagsusunod lang po ako sa iya. Sa pagpara-pray ko po, ina-expose pa ni Lord kung ano ang kalagayan. Kung paligid ta. Kaya pumahalagahon po kung paano kita mag-action sa tigsasabi ni Lord. Yan pong nangyayari sa Ninive. Nangyayari din po yan sa mundo ta. Mayo ng tigbibistong Diyos. Dain at magiribong kasalan. Sa gilid-gilid na lang po, naggagaradan pa ng mga babae, lalaki. Pero magayunin din po si Lord kung paano mahabag sa lugar ta, sa Pilipinas. Hallelujah. Harap mo nga po katong sabi ko sa bago, kung ang magurang ta may kasaalam kita, palo sa naning palo. Pero ang Lord ta, tigiisip pa kita. Dawa po, paulit-ulit na kita nagigibong kasaalan. Araw niya po kita kayong kapadangan. Araw niya po kita kayong gusto mas-save. Maging araw din po kita kayan. Sa ibang tao, ganon din po dapat kita mahabag. Sa kaiwal mo, pwedeng itao yan sa imo ni Lord. Pwedeng si Lord
ang magsabi sa imo, naranihan mo yan. And ano pong aksyon ng gigibuhon ta? Wait lang po, Lord. Makulugon pa po kaya ang buot ko. Ang late po ng pag-obey kay Lord. Still, disobedience din. Kaya po in-encounter kita ni Lord, nararanasan ta ang presensya niya. Dahil may mission po kita. May kanya-kanya po kitang panawagan kay Lord. May kanya-kanya po kitang purpose. Pero si Lord lang po ang makaka-instruct kayan sa to. Si Lord lang ang makakalit sa to. And yan din po sa prayer po ni Jonas. Magayonin din po. Pababa daw po, Kuya Renz. Mayo. Ay, kuwado tabi siya. Diyan po, sabi po, baga dyan muna sa 17, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan. Data na po, halaton na armang kanyan ang mangyari sa buhay ta. Imagine, tulong aldaw po, tulong banggi. Grabe po, madiklungon po dyan sa loob kayan. Dakula po aning isda, ang malamon sa imo. Dakulang problema ng dahil lang sa pagdulag mo. Sige po. Jump. Data na po halaton na mapuluputan pa kita. Kaya mga dara-darata ng dahil sa pagdulag ta. Data na po halaton na mastak kita dyan sa laog ning haloy. Siyempre po ang isda may tinik. Pag natutunog ka po, makulog. Kaya dahil na po halaton na matulog pa kita ng dahil lang sa pagdulag ka sa Diyos. Iyan po, sabi po duman, diyan po, iyan pong Ninive, habo po yan ni Diyos ning lugar. Kita po, pag may pangampunan si Lord ito, sharean mo yan. Mga nasa lansangan, iyan maisugo ng tao, iyang kaiwal mo. Data po piliun, isay ang sisiranta. Data po questionan ang Lord kung taano po siya. Dahil po gabos po kita mahalagahon sa Panginoon. Dahil po kita magpili ng sisyaran ta lang, ipapanalangin ta lang, duman lang sa kaya ta, ning syaran, dahil ta po basta-bastahon ang sarong tao, sa kakayahan, sa itsura niya. Dahil iyon pong hinihiling mo, mahalagahon din po yan sa Panginoon. Iyan po, sabi po, pagpadangat mo po, baga susunodon mo. Padangat po banindo si Lord. Panagsusunod po kita, ginagalang ta po kayan ang Diyos. Bako lang po. Kita po. Sabi po, pagkataman kadakol po si at Armening take example. Bako lang po ang Diyos ang igalang ta. May mga nasa palibot kita ng kaipuan tang igalang. Maski po ang paggalang, daita po pilion kung isay lang. Amen. Iyan lang ay nagagalang sa ko. Iyong man ang igagalang ko. No. Gabos po kagalang-galang
Panagsunod po kita sa Diyos, diyan ta mararanasan ang kakusugan, ang miracle. May handa po ako ninyo. Diyan talaga ay. Wake up from the storm and step. Wake up. Kita po, rayaon digdig. Maggamata po kita. Sabihan mo daw, madulag ka ba? Nahihiling ka ni Lord. Bible ka mo, nagtambay ka sa barkada mo. Aram yan ni Lord. Wala, mag-uwi sa repeta po. Repeta po. Si Lord po nagsabi kayo sa to, wake up. Dahil po kita manatili duman sa dakulaon ng isda na nakakulong ka ng duman. Dahil sa pagsunod mo po, si Lord ang ma-reward sa imo. Dahil ka po makakasunod kung pirming sa diri mo ang iniisip mo. Dahil ka po makakasunod kung dai ka nagdadangog sa nag-i-instruct sa imo. Yan po, duman po kita sa mga awit 19:11. 11. Diyan pag nag-ano kay Lord. Nag-aaral. So bago nga niyan, topic access. May naalala kita. Access. 19:11. Diyan, sabi po dyan, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala. O to today. Bakit abot? Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Isa'y po ang gustong gantimpala sa Panginoon. Di magsunod po kita kay Lord. Amen. Di po kita magpara-excuse sa Panginoon. Tama. Pwede kang makadulag sa Diyos, pero po, dai ka makakatago. Dawa anong palusot mong iyan? Sa isip mo lang yan, aram yan ni Lord. Mm-mm. Kaya po kita, anong dahilan ta para magdulag sa Panginoon? Yan po, nire-remind lang kita ni Lord. Si mga calling ta dati, dahil pa po huri. Lakawan ta. May hagdan po baga duman. Dikit-dikit kitang mag-step. Si Lord po ang matabang kayan sa to. Amen. Dahil po kita matakot na lakawan ang mga pinapagibo ni Lord. Dahil kinaag po kita dyan ni Lord. Dahil naniniwala siya na kaya ta. Kaya ta po sa tabang niya. Amen. So, iyo malang po yan ang